Isang maulang at makulimlim na hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamatibay na alaala ay hindi nakaukit sa isipan, kundi sa puso. Ito raw ang tanging bagay na hindi kayang burahin ng panahon o kahit ng pinakamatalaas na teknolohiya. Pero paano kung ang mismong alaala ang magiging kalaban? Paano kung ang pag-ibig na inaakala mong totoo ay nakatanim pala sa isang hardin ng kasinungalingan? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng mga pader ng Hacienda Esperanza. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa malaking bintanang salamin ng asyenda ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Sinag Valderrama. Malamig, manhid, ganoon niya mailalarawan ang lahat. Ang hangin, ang sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa, at higit sa lahat, ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Kanina pa siyang nakatitig sa labas, sa hardin, kung saan ang dating makukulay na bulaklak ay nalulunod na ngayon sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa gitna ng hardin, may 3 anino. 3 hardinero na basang-basa sa ulan, hawak ang kani-kanilang pala. At sa tabi nila, isang hukay na naghihintay, isang madilim na hukay na handang lamunin ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, ang kanyang ama. Isang mainit na kamay, ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang bigat ng presensya nito ay pamilyar sa kanya. Hija, kailangan na natin siyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Malumanay na sabi ni Matias Valderrama, ang kanyang tiyuhin, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Sa boses nito ay may bahid ng pilit na katatagan, isang tunog na parabang ito, ang haligi na kailangan nilang sandalan sa oras ng kanilang pagluluksa. Humarap si Sinag. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang tito Matias, ang parehong lungkot na nararamdaman niya. Tito, ang bilis naman po yata. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga salita ay tila nalunod sa sarili niyang lalamunan. Kagabi lang ay kausap pa natin siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Matias. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Sinag at marahang pinisil. Alam ko, Sinag, alam kong masakit. Pero ito ang sinabi ng mga doktor. Biglaan ang atake sa puso. At para maiwasan ang anumang komplikasyon, mas mabuting mailibing siya kaagad. May kung anong hindi tama. Isang maliit na tinig sa sulok ng kanyang isipan ang nagsasabing mali ito. Pero masyado siyang pagod at wasak para pakinggan yon. Paano nangyari ito? Ang kanyang ama, si Don Ricardo Valderrama, ang matatag na pundasyon ng kanilang pamilya, ay bigla na lang nawala. Muli siyang tumingin sa bintana. Nakita niya ang kanyang tito Matias na lumabas saglit sa ilalim ng isang malaking payong. Kinausap nito ang mga hardinero. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Ngunit kitang-kita niya ang pag-abot ni Matias ng isang makapal na sobre sa isa sa mga lalaki. Tumango ang mga hardinero at nagsimulang maghukay ng mas mabilis. Bumalik si Matias sa kanyang tabi. Halika, maupo muna tayo. Huwag mo nang panoorin. Ngunit hindi maialis ni Sinag ang kanyang mga mata sa tanawin sa labas, hanggang sa isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang tunog na mas malakas pa sa kulog, isang sigaw. Papa! Huwag po! Kasunod noon ay ang mabilis na mga yabag. Mula sa pasilyo, tumakbong lumabas ang 6 na taong gulang niyang kapatid na si Hiraya. Ang maliit nitong muka ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Nakatayo ito ngayon sa gitna ng sala, nakaturo sa labas. Ang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hiraya, anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka sa loob. Utos ni Sinag, nag-aalala.
Ngunit hindi siya pinansin ng bata. Ang mga mata nito ay nanlalaki, nakatutok sa eksena sa hardin. Buhay pa si Papa! Buhay pa siya! Sigaw muli ni Hiraya. Ang tinig ay basag at desperado. Napatayo si Matias. Ang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho. Hiraya, ano bang sinasabi mo? Halika rito sa loob. Naguguluhan ka lang dahil sa nangyari. Sinubukan nitong lapitan ng bata, ngunit umatras si Hiraya. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang akusasyon. Itinuro nito ang nanginginig na daliri, hindi sa labas, kundi direkta kay Matias. Nakita ko po kayo. Nakita ko si Tito Matias. Humagulhol ang bata. Pumasok siya sa kwarto ni Papa kagabi. May tinusok siya kay Papa gamit ang isang karayom. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hasyenda. Tila pati ang ulan ay tumigil sa pagpatak. Si Sinag ay natigilan. Hindi maintindihan ang sinasabi ng kapatid. Si Matias naman ay namutla. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang nabitak. Kalokohan! Bata ka nga naman! Kung ano-ano ang naiisip! Galit na sabi ni Matias. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Mabilis na pumasok si Isagani, Gani, kapayapaan, ang pinuno ng seguridad ng pamilya, kasama ang dalawa niyang tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, alerto sa sigaw na narinig nila. May problema po ba, Ma'am Sinag? Tanong ni Gani. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang sitwasyon. Ang umiiyak na si Hiraya, ang galit na si Matias, at ang tulalang si Sinag. Hindi pa man nakakasagot si Sinag. Muling sumigaw si Hiraya. Kuya Gani, tulungan mo si Papa. Ililibing nila si Papa pero buhay pa siya. Naglakad si Gani patungo sa bintana. Isang tingin lang sa labas ay sapat na. Agad siyang nagbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan. Itigil ang paghuhukay. Sino ka para utusan sila? Ako ang namamahala rito. Sigaw ni Matias, sinusubukang harangan ang daan ni Gani. Ngunit hindi natinag si Gani. Malamig ang kanyang mga mata. Walang emosyon. Nilampasan niya si Matias na parang hangin at naglakad palabas sa gitna ng malakas na ulan, dire-diretso sa hukay. Tumalon siya pababa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buksan ang takip ng kabaong. Gani, nababaliw ka na ba? Protesta ni Matias na sumunod sa labas. Pinapanood ni Sinag ang lahat mula sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Nakita niya nang buksan ang kabaong. Sa loob, nakahimlay ang kanyang ama, payapa. Ngunit napakaputla. Lumuhod si Gani. Maingat niyang inilagay ang kanyang dalawang daliri sa leeg ni Don Ricardo. Ilang segundo. Ang ilang segundo na yon ay tila isang kawalang hanggan. Ang lahat ay naghihintay. Ang hangin, ang ulan, ang langit. Dahan-dahang itinaas ni Gani ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kabaong. Nakatingin na ito ngayon ng diretso sa mga mata ni Matias Valderrama. Walang galit, walang gulat. Isang malamig at matalim na pagpapatunay lamang. Sa gitna ng lagaslas ng ulan, narinig ni Sinag ang boses ni Gani, malinaw at matatag. Walang ililibing ngayong gabi. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, tanaw ni Isagani, Gani, kapayapaan ang lahat. Ang bawat anino na gumagalaw. Ang bawat bulong na naririnig. Ang bawat tingin na nagtatagpo. Ang Hacienda Esperanza, na dati isang lugar ng kapayapaan, ay biglang naging isang kulungan ng takot at paghihinala. At sa gitna ng lahat ng ito, siya ang tumatayong tagabantay. Ang malakas na buhos ng ulan ay humina na, ngunit ang tensyon sa loob ng mansyon ay mas kumakapal pa. Nasa silid na muli si Don Ricardo, nakahiga sa kanyang kama, napapaligiran ng mga makinaryang medikal na mabilis na ipinatawag ni Gani. 2 doktor, ang pinagkakatiwalaang manggagamot ng pamilya, ang kalalabas lamang ng silid,
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Hindi namin maipaliwanag, sabi ng mas matandang doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Stable ang lahat ng vital signs niya, pero para siyang nasa isang napakalalim na pagkakatulog. Isang coma, pero walang anumang pinsala sa utak o anumang bakas ng atake sa puso. It's baffling. Tumango lamang si Gani, ngunit sa kanyang isipan, ang lahat ay nagiging mas malinaw. Hindi ito isang medikal na kondisyon, ito ay sinadya. Naglakad siya patungo sa kusina, kung saan pinapakalma ng isang kasambahay ang umiiyak pa ring si Hiraya. Sa isang sulok, nakaupo si Matias, hawak ang isang tasa ng kape, ngunit hindi ito umiinom. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kawalan. Nang mapansin nito ang pagdating ni Gani, isang anino ng inis at galit ang mabilis na dumaan sa mukha nito bago ito napalitan ng isang pilit ng ngiti. Gani, salamat sa mabilis mong pagkilos kanina, sabi ni Matias. Ang boses ay may pait. Siguro ay nagkamali lang ang mga unang doktor. Masyado silang nagpadalos-dalos. Hindi sumagot si Gani. Sa halip lumapit siya sa isa sa mga tauhan niya. Gusto kong makausap ang 3 hardinero. Ngayon din. Dinala ang 3 lalaki sa isang maliit na opisina sa likod ng mansyon. Basang-basa pa rin ang kanilang mga damit at ang takot ay malinaw na mababasa sa kanilang mga mukha. Sinarado ni Gani ang pinto. Anong sinabi sa inyo ni Sir Matias kanina sa hardin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagkatinginan ang 3, walang gustong magsalita. May ibinigay siyang sobre sa inyo. Pagpapatuloy ni Gani. Nakita ko. Ano ang laman noon? Yumuko ang isa sa mga hardinero, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Bonus lang daw po, Sir Gani, nanginginig niyang sabi. Para raw po sa mabilis naming pagtatrabaho. Mabilis na pagtatrabaho? Tanong ni Gani, dahan-dahang lumapit. Para maghukay ng libingan sa gitna ng ulan? Para sa isang taong hindi pa pala patay? Hindi na nakasagot ang matanda. Umiyak na lamang ito. Patawarin niyo po kami, sir. Sinunod lang po namin ang utos. Sabi po ni Sir Matias, kailangan na raw mailibing agad si Don Ricardo dahil nakakahawa raw po ang sakit niya. Isang kasinungalingan, isang malinaw na kasinungalingan. Alam ni Gani na wala nang anumang impormasyon siyang makukuha pa mula sa kanila. Pinalabas niya sila na may isang babala. Manatili lang kayo sa staff house. Huwag kayong aalis. Huwag kayong kakausap kahit kanino. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, nakita niya si Sinag na nakaupo sa tabi ng pintuan ng silid ni Hiraya. Tila ba sinusubukan nitong pakinggan kung ano ang nasa loob. Namumutla ang mukha nito at halatang gulong-gulo pa rin ang isipan. Ayaw niya akong kausapin, malungkot na sabi ni Sinag nang makita si Gani. Tinatawag niya ako, pero kapag lalapit ako, umiiyak lang siya at sumisigaw. Takot na takot siya. Alam ni Gani kung kanino takot ang bata. Ma'am Sinag, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Sa isang lugar na pribado, sabi niya. Dinala siya ni Sinag sa malawak na library ng hasyenda. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay tila nagbibigay ng kaunting kapayapaan sa magulong sitwasyon. Isinara ni Sinag ang malaking pinto. Gani, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang sinasabi ni Hiraya, imposible, hindi ba? Bakit gagawin yon ni Tito Matias? Hindi ko pa alam ang lahat, sagot ni Gani. Pinanatili ang kanyang profesional na tono. Pero naniniwala ako sa kapatid mo. May nakita siya. At ang sinabi ng mga hardinero ay nagpapatunay na may itinatago ang tiyuhin mo. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. Ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Pero, bakit? Ang pera? Ang kumpanya? Marahil, sabi ni Gani,
Pero may iba pa akong kailangang malaman. May napapansin ka bang kakaiba sa kilos ng ama mo nitong mga nakaraang linggo? Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa? Nag-isip ng malalim si Sinag. Ang mga mata ay nakatitig sa isang partikular na hilera ng mga libro. Meron, mahina niyang sagot. Lagi siyang nagkukulong dito sa library. At may isang proyekto siyang sobrang pinagkakaabalahan. Isang bagay na kahit sa akin ay ayaw niyang sabihin. Palagi niya lang binabanggit na para raw ito sa pag-aalaga ng mga alaala. Alaala? Pag-uulit ni Gani. Ang salitang yon ay tila may kakaibang bigat. Oo, at nitong mga huling araw, madalas niyang hawakan ang paborito niyang libro. Itinuro ni Sinag ang isang makapal at luma ng libro sa estante. Palagi niyang sinasabi na nandoon daw ang susi sa lahat. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Gani. Sige, ako nang bahala rito. Kailangan kong suriin ang isang bagay. Manatili lang kayo sa tabi ni Hiraya. Kayo ang lakas niya ngayon. Umalis si Sinag sa library. Iniwan si Gani sa kanyang mga iniisip. Agad na nagtungo si Gani sa security room. Alam niya ang bawat sulok ng mansyon na ito, ang bawat kamera na nakakabit. At alam niya, ang pasilyo patungo sa silid ni Don Ricardo ay isa sa mga pinakamahalagang lugar na dapat bantayan. Binuksan niya ang sistema ng CCTV. Inilagay niya ang petsa at oras ng nakaraang gabi. Pinindot niya ang play. Ngunit sa screen, sa eksaktong oras na sinabi ni Hiraya na nakita niya si Matias, ang tanging lumabas ay isang itim na screen na may mga salitang no signal. Sinuri niya ang log. Ang camera ay hindi nasira. Ito ay sadyang pinatay mula sa system. At tanging 3 tao lamang ang may access sa control panel na yon. Siya, ang kanyang pinagkakatiwalaang pangalawang in command. At si Matias Valderrama, kasabay ng kanyang pagkadiskubre, bumukas ang pinto ng security room. Si Sinag, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang bagay. Gani, hiningal niyang sabi, tiningnan ko ang libro, ang paboritong libro ni Papa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa palad niya ay isang luma, ngunit eleganteng susi na yari sa tanso. At sa dulo nito, may isang salitang malinaw na nakaukit. Isang salitang pareho silang hindi maintindihan, ngunit alam nilang may napakalaking kahulugan. Diwa! Nakatitig si Sinag sa susi na nasa kanyang palad. Isang piraso ng tansong sa kabila ng kalumaan ay tila may sariling bigat at init. Diwa. 4 na letra na inukit sa metal, 4 na letrang bumubulong ng isang lihim na hindi niya maintindihan. Sa tabi niya, nakita niyang tumigas ang panga ni Gani. Ang kaninang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng matinding determinasyon. Saan ninyo ito nakita, ma'am? Tanong ni Gani. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Sa loob ng paboritong libro ni Papa, nakatago sa isang maliit na hiwa sa mga pahina. Sagot ni Sinag, kinuha ni Gani ang susi mula sa kanyang palad. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang pamilyar na kuryente, ngunit mabilis itong nawala nang bumalik ang realidad ng kanilang sitwasyon. Tiningnan ni Gani ang susi na para bang ito ang pinakamahalagang ebidensya sa isang kaso. Ang library, sabi ni Gani, higit sa kanyang sarili kaysa kay Sinag. Sabi ninyo, palagi siyang nagkukulong sa library. Tumango si Sinag. Halika, sabi niya. Nauna nang maglakad. Tahimik silang bumalik sa library. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila isang kalaban na nagmamasid. Nang makapasok sila at maisara ang pinto, tila sila ay nasa ibang mundo. Ang katahimikan na dating nagbibigay ng kapayapaan kay Sinag ay ngayon nakakabingi. Saan natin ito gagamitin? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang libu-libong libro sa mga estante. Hindi sumagot si Gani. Sa halip, sistematiko niyang sinuri ang bawat sulok.
Ang kanyang mga galaw ay tiyak at sanay. Hinawakan niya ang mga palamuti sa dingding, sinuri ang sahig, at pinakiramdaman ang bawat estante. Lumapit siya sa hilera ng mga libro kung saan kinuha ni Sinag ang paboritong aklat ng kanyang ama. Ito ang pinakalumang estante sa buong silid, gawa sa matibay na narra na may mga ukit ng dahon at bulaklak. Hinaplos ni Gani ang mga ukit. Huminto ang kanyang kamay sa isang ukit na naiiba sa lahat. Isang maliit na araw na may nakasulat na salitang diwa sa gitna. Halos hindi ito mapansin kung hindi mo tititigan. Sa gitna ng araw may isang maliit na butas. Isang butas para sa susi. Nagkatinginan sila ni Sinag. Isang pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila nang walang salita. Kinuha ni Sinag ang susi mula kay Gani at nanginginig na ipinasok ito sa butas. Sakto. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang susi. Isang malumanay na click ang kanilang narinig. Hindi isang malakas na kalabog, kundi isang halos hindi marinig na tunog ng isang mekanismong nabuksan. Kasunod noon, ang buong estante ng libro ay marahang umusad papasok, na para bang isang pinto. Nagbubunyag ng isang madilim na lagusan sa likod nito. Napaatras si Sinag sa pagkamangha. Ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga sikreto ng hasyenda ay totoo pala. Kinuha ni Gani ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight. "Ako ang mauuna," sabi niya. "Manatili kayo sa likod ko." Pumasok sila sa madilim at makitid na pasilyo. Ang amoy ay pinaghalong alikabok at malamig na hangin. Pagkatapos ng ilang hakbang, may isa pang pinto. Binuksan ito ni Gani at ang bumungad sa kanila ay isang tanawin na hindi inaasahan ni Sinag. Isang kwarto na puno ng ilaw. Ngunit hindi ito ordinaryong silid. Ito ay isang modernong laboratorio. Ang mga pader ay gawa sa bakal, ang sahig ay puti at makintab. May mga nagkikislapang monitor ng computer sa isang mesa, mga blueprint na nakalatag sa isa pa, at isang kakaibang makina sa gitna na may mga kable na nakakonekta sa isang upuan na mukhang galing sa isang science fiction na pelikula. Ang lahat ng ito ay nakatago sa likod ng isang lumang estante sa 100 taong gulang na library. Ano? Ano ang lahat ng ito? Bulong ni Sinag. Nilapitan niya ang isang mesa at nakita ang mga sulat kamay sa isang notebook. Kilala niya ang sulat na yon. Sulat ng kanyang ama. Ang alaala ang tunay na yaman. Basa niya sa isang pahina. Hindi ito dapat hayaang maglaho na lamang na parang bula. Ito ang pundasyon ng ating pagkatao, ang nag-uugnay sa atin sa mga taong minamahal natin. Sa sumunod na pahina, may mga diagram at komplikadong mga formula. At sa ibaba nakasulat, Proyektong Diwa, isang paraan upang pangalagaan, palakasin, at kung kinakailangan, ibalik ang mga nawawalang alaala. Isang liwanag ng pag-asa ang biglang sumilay sa puso ni Sinag. Ito na ba ang sagot? Ito ba ang dahilan kung bakit nasa malalim na pagkakatulog ang kanyang ama? Posible kayang gamitin ito para gisingin siya? "Gani, tingnan mo," sabi niya, puno ng pag-asa. "Ito, baka ito ang makakatulong kay Papa." Lalapit na sana si Gani nang bigla. Isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng library sa labas. "Tok, tok, tok!" "Sinag, Hija, Gani? Nandyan ba kayo?" Ang boses ni Matias. Nagkatinginan sila ni Sinag. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot. Agad na kumilos si Gani. Mabilis ngunit tahimik niyang hinila si Sinag palabas ng laboratorio. Maingat niyang isinara ang estante. Tamang-tama sa pagpihit muli ng susi para isara ang kandado. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng library. "Sinag, nandito lang pala kayo," sabi ni Matias. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. "Kanina ko pa kayo hinahanap. Akala ko ay kung nasaan na kayo."
Nag-uusap lang kami, tito. Mabilis na sagot ni Sinag. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, napansin ni Sinag na natigilan si Gani. Nakatingin ito pabalik sa estante na para bang may nakita siyang naiwan. Sa huling sandali bago tuluyang sumara ang lihim na pinto, may isang bagay na nahagip ang kanyang mata. Isang manipis na folder na nahulog mula sa isang mesa sa loob. Mabilis at halos hindi napapansin, sinipa ito ni Gani gamit ang dulo ng kanyang sapatos papalapit sa kanya at mabilis na dinampot bago pa man ito makita ni Matias. Kung ganoon, halina kayo. Kailangan nating pag-usapan ang kalagayan ng ama ninyo at ang kinabukasan ng kumpanya, sabi ni Matias. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Tila may sinusubukang basahin. Tahimik silang sumunod. Nang nasa pasilyo na sila at medyo nakalayo kay Matias, hindi na napigilan ni Sinag. Ano yan? Pabulong niyang tanong kay Gani. Tumutukoy sa folder na hawak nito. Hindi sumagot si Gani. Tiningnan lang nito ang takip ng folder. Nakita ni Sinag ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang panga ay tumigas sa isang paraan na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng sakit at galit. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tingin sa folder na hawak ni Gani. Nakasulat doon ang isang pangalan sa luma at kupas ng tinta. Isang pangalan na narinig na niya noon. Isang pangalan na alam niyang magpapabago sa lahat. Pananaliksik ni Dr. Elias Kapayapaan, ang ama ni Gani. Isinara ni Isa Gani, Gayong Dio. Gani, Kapayapaan ang pinto ng kanyang silid sa staff house. Ang tunog ng pag-click ng kandado ay tila isang pader na pansamantala niyang itinayo sa pagitan niya at ng magulong mundo sa labas. Dito, sa maliit na espasyong ito, na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon, siya ay hindi na hepe ng seguridad. Siya ay isang anak. Isang anak na kaharap ang multo ng kanyang nakaraan. Inilapag niya ang manipis na folder sa kanyang kama. Ang pangalan sa takip, Dr. Elias Kapayapaan, ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa lahat ng katapatan na pinanghahawakan niya para sa pamilyang Valderrama. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng mga masalimuot na diagram at mga teorya tungkol sa neurolohiya. Ngunit sa pagitan ng mga teknikal na salita, naroon ang sulat kamay ng kanyang ama. Isang sulat kamay na puno ng pag-asa at pangarap. Ang isipan ay isang karagatan ng mga alaala. Sulat nito sa isang gilid. Paano kung makakagawa tayo ng isang lambat? Isang lambat na sasalok sa mga pinakamahahalagang alaala bago pa man ito tuluyang tangayin ng ngalon ng paglimot? Sa bawat pahinang binubuklat ni Gani, nararamdaman niya ang excitement ng kanyang ama. Ang proyektong Diwa ay hindi lamang isang proyekto. Ito ang obra maestra niya, ang kanyang legasiya. Ngunit habang papalapit sa mga huling pahina, nagbago ang tono ng mga sulat. Ang pag-asa ay napalitan ng pag-aalala. At pagkatapos, ng desperasyon. Hindi sumasang-ayon si Ricardo. Nakasulat sa isang entry. Masyado raw mapanganib. Ngunit alam kong nakikita niya ang potensyal nito. Nakikita ko sa mga mata niya. Mayroon siyang ibang plano. At ang huling entry na isinulat sa nanginginig na kamay. Ninakaw niya ang lahat ng aking pinaghirapan. Sinabi niyang ititigil na namin ang proyekto. Pero nalaman kong palihim niya itong itinutuloy. Wala akong magawa. Wala akong pera. Walang kapangyarihan. Ang pangalan ko ay tuluyan ng nabura. Kasunod ng entry na yon ay isang kopya ng isang sulat mula sa mga abogado ni Don Ricardo na nag-aalok sa kanyang ama ng isang maliit na halaga kapalit ng kanyang katahimikan at ng pagpirma sa isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng karapatan sa proyekto kay Valderrama Life Sciences. Isinara ni Gani ang folder. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang basta galit. Ito ay isang lason na gumapang mula
sa kanyang puso, patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan, ang ama ng babaeng. Ang ama ni Sinag ay ang parehong lalaki na sumira sa buhay ng kanyang ama at nagbaon sa kanilang pamilya sa kahirapan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Gani, gising ka pa ba?" Ang boses ni Sinag. Nag-atubili siya. Ngunit bumangon siya at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Sinag. Hawak ang isang tray na may 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Hindi ako makatulog," mahina niyang sabi. "Ikaw rin sigurado. Nagtimpla ako ng kape." Sa isang iglap, nakalimutan ni Gani ang lahat. Nakita niya lang ang kanyang sarili sa mga mata ni Sinag. Isang babaeng naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng isang taong masasandalan. Inabot nito ang isang tasa sa kanya. Nang maglapat ang kanilang mga daliri sa init ng tasa, isang pamilyar na kislap ang muling dumaan. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Salamat, Gani," sabi nito. Ang boses ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng lakas, ay tila isang sampal. Bigla, marahas niyang binawi ang kanyang kamay na halos ikinatapon ng kape. Nagulat si Sinag. "Gaganini, may problema ba?" Ang kanyang mga mata, na puno ng pag-aalala, ay ngayon puno na ng pagkalito at sakit. At ang makita iyon ay mas lalong nagpadagdag sa galit ni Gani. Galit sa mundo, sa tadhana, sa ama nito. Wala. Malamig niyang sagot. Umiiwas ng tingin. "Pagod lang ako. Salamat sa kape. Pero kailangan ko nang magpahinga." Iniwan niya si Sinag na nakatayo sa labas ng pinto. Tulala at nasasaktan. Bago niya muling isinara ito. Sumandal siya sa pinto, pinipigilan ang sariling emosyon. At sa katahimikan ng kanyang silid, bumalik ang mga alaala. Hindi na ang mga alaala ng kanyang ama, kundi ang sarili niya. Isang batang Gani, 7 taong gulang, nakatayo sa labas ng isang maliit na ospital. Ang kanyang ina ay umiiyak habang kausap ang doktor. Ang kanyang ama ay namatay sa sakit sa puso. Sabi nila, dahil sa stress at depresyon, naalala niya ang mga gabing wala silang makain, ang mga damit na pinaglumaan, ang mga pangarap niyang maging doktor, katulad ng kanyang ama, na unti-unting gumuho dahil sa kahirapan. Ang lahat ng yon ay dahil sa kasakiman ng isang tao. Maya-maya, may kumatok muli. Akala niya ay si Sinag, ngunit nang buksan niya ito, si Matias ang nakatayo roon. May dalang isang bote ng mamahaling alak. "Nakita kong gising ka pa," sabi ni Matias, ngumiti. Mukhang pareho tayong hindi mapakali. Pumasok ito sa loob ng hindi niya inaanyayahan. Umupo ito at nagsalin ng alak sa 2 baso. "Alam mo, Gani, humahanga ako sa'yo," sabi ni Matias habang inaabot ang isang baso sa kanya. "Ang iyong katapatan sa aking kapatid ay walang kapantay. Ngunit minsan, ang katapatan ay kailangang ilagay sa tamang lugar, sa tamang tao." Tinitigan lang ni Gani si Matias, hindi umiimik. "Nakita ko ang tensyon sa pagitan ninyo ni Sinag kanina." Pagpapatuloy nito, tila nagbabasa ng isipan. May mga bagay sa mundong ito na hindi patas. May mga taong nakakakuha ng lahat, habang ang iba ay naiiwan na walang-wala. Ang mahalaga ay malaman mo kung kanino ka dapat talagang maging tapat. Uminom si Matias mula sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Gani. Hindi niya direktang sinasabi, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang alok. Isang pagsubok sa kanyang katapatan. Tumayo si Matias para umalis. Pagdating sa pinto, huminto ito. "Isipin mo, Gani, ang hustisya ay hindi laging kusa na dumarating. Minsan,
kailangan itong kunin. Naiwan si Gani na mag-isa. Ang mga salita ni Matias ay umuugong sa kanyang isipan, kasabay ng sakit ng nakaraan. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas. Kailangan niya ng hangin. Nakita niya si Sinag na naglalakad sa hardin, mag-isa sa dilim. Ang pag-asa at determinasyon na nakita niya sa mukha nito kanina ay napalitan ng kalungkutan. Ang lahat ng galit at sakit sa kanyang puso ay umabot sa sukdulan. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. Sinag. Lumingon ito. Nagulat. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata nang makita siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang makita ang lamig sa kanyang mukha. Gani, hindi na niya ito pinatapos. Tinitigan niya ito nang diretso sa mga mata. Ang bawat salita ay tila isang patalim na matagal na niyang gustong isaksak sa katotohanang itinatago ng pamilya nito. Alam mo ba kung paano talaga namatay ang tatay ko, Sinag? Ang malamig na hangin ng gabi ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tanging naririnig na lang ni Sinag ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang tanong na binitiwan ni Gani. Isang tanong na binalot sa yelo at apoy na direktang tumusok sa puso niya. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong habang ang pagkalito ay dahan-dahang nagiging takot. Mula sa ilalim ng kanyang jacket, kinuha ni Gani ang folder. Ang pangalan ni Dr. Elias Kapayapaan sa takip ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang sabi-sabing iniabot niya ito kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon, tila isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ang folder. Binasa niya. Binasa niya ang mga pangarap ng ama ni Gani. Binasa niya ang pag-asa, ang unti-unting pagkadismaya, at sa huli, ang mapait na katotohanan ng pagtataksil. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, si Ricardo Valderrama, na paulit-ulit na binabanggit bilang kasosyo, kaibigan, at sa huli, bilang isang magnanakaw. Ang huling pahina, ang kasunduan na nagpipilit sa ama ni Gani na isuko ang lahat, ay isang punyal na sumaksak sa lahat ng paniniwala niya. Hindi, bulong niya, itinaas ang kanyang tingin mula sa mga papel patungo kay Gani. Hindi totoo to. Isang hindi pagkakaunawaan lang to. Mabuting tao si Papa. Mabuting tao? Umalingaw-ngaw ang pait sa boses ni Gani. Sa wakas, ang pader na itinayo niya ay gumuho at lumabas ang lahat ng galit at sakit na matagal na niyang itinatago. Ang mabuting tao na, yan ang nagpanggap na kaibigan ng tatay ko, habang unti-unti niyang ninanakaw ang pinaghirapan nito. Ang mabuting tao na yan ang nagtulak sa tatay ko sa depresyon at kamatayan. At habang kami ay naghihirap, itinatayo niya ang kanyang imperyo gamit ang pundasyong ninakaw niya. Bawat salita ay isang dagok para kay Sinag. Umatras siya. Yumuyugyog ang kanyang ulo sa pagtanggi. Hindi ganyan si Papa. Mahal niya kami. Mahalaga sa kanya ang pamilya. Pamilya? Tumawa si Gani, isang tawang walang kagalakan. Ang pamilya ba namin ay hindi mahalaga? Ang pangarap ba ng tatay ko ay walang kwenta? Sinag, ang buong buhay mo, ang bawat karangyaan na tinatamasa mo ay itinayo sa ibabaw ng libingan ng pangarap ng pamilya ko. Tumigil ka na! Sigaw ni Sinag. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil naniniwala siya kay Gani, kundi dahil ang katotohanan sa mga dokumento at ang sakit sa boses nito ay napakatotoo at natatakot siyang harapin iyon. Sinungaling ka! Ginagamit mo lang ito para sirain ang pamilya namin. Baka kasabwat ka ni Tito Matias. Ang akusasyon ay isang sampal sa mukha ni Gani. Ang galit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng malalim na sakit. Ako? Pagkatapos ng lahat? Ako pa ang sinisisi mo? Sino pa ba?
Humagulhol si Sinag. Gulong-gulo na ako, Gani. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Kung ganoon, paniwalaan mo yan, sabi ni Gani. Itinuro ang folder na hawak ni Sinag. Paniwalaan mo ang katotohanang isinulat mismo ng tatay ko bago siya namatay. Itinaas niya ang kanyang boses. Ang desperasyon ay nangingibabaw na. Hindi ko na kayang gawin to, Sinag. Hindi ko kayang protektahan ang pamilya ng taong sumira sa pamilya ko. Hindi ko kaya. Sa mga salitang iyon, tinalikuran niya si Sinag. Ang bawat hakbang papalayo ay tila 1 milya ang distansya sa pagitan nila. Ang tiwala na kanilang binuo, ang maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa kanilang mga puso ay gumuho at naging abo sa isang iglap. Naiwan si Sinag na umiiyak sa gitna ng hardin. Yakap-yakap ang folder na tila isang sumpa. Ang isipan niya ay isang malaking gulo. Posible ba? Ang kanyang amang mapagmahal, ang kanyang bayani, ay may kakayahang gawin ang ganoong bagay? Isang anino ang lumapit sa kanya mula sa dilim. Isang pamilyar na boses, malumanay at puno ng pag-aalala. Ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hija, anong nangyari? Narinig ko kayong nagsisigawan. Si Matias. Tumingin si Sinag sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Nakita ni Matias ang folder sa kanyang mga kamay. Isang mabilis na kislap ng pagkalkula ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan ng awa at pag-unawa. Alam kong masakit malaman ang katotohanan, sabi ni Matias, marahang hinahawakan ang kanyang balikat. Matagal ko nang alam ang tungkol dyan, Sinag. Sinubukan kong kausapin ang kuya ko noon, pero matigas ang kanyang ulo. Ang mga salita ni Matias ay tila isang balsamo sa sariwang sugat ni Sinag. May isang taong nakakaunawa, isang taong nasa panig niya. Totoo po ba, Tito? Totoo po ba ang lahat ng ito? Malungkot na tumango si Matias. Sa kasamaang palad, oo. At natatakot ako na ang galit ni Gani ay maging mapanganib. Baka kung ano ang gawin niya sa ama mo, sa pamilya natin. At ang proyektong diwa, nasa kamay ng maling tao, iyon ay magiging isang armas. Kumapit si Sinag sa braso ng kanyang tiyuhin, desperado. Anong gagawin natin, Tito? Tulungan niyo po ako. Isang tila malungkot, ngunit determinado ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Matias. May paraan para maunawaan mo ang lahat. May paraan para makita mo ang tunay na intensyon ng ama mo. Ang proyektong diwa ay hindi lang para sa masama. Pwede ring itong gamitin para ipakita ang katotohanan. Halika, Hija. Sumama ka sa akin sa main laboratory sa kumpanya. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Sa gitna ng kanyang kalituhan at kawalan ng pag-asa, ang alok ni Matias ay tila isang sinag ng liwanag. Isang pagkakataon na maunawaan ng lahat, na patunayan sa kanyang sarili na hindi isang halimaw ang kanyang ama. Tumango siya, hindi alam na ang pagtangong iyon ay isang hakbang patungo sa isang mas madilim at mapanganib na patibong. Sige po, Tito, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. Sasama po ako. Nakatayo si Gani sa dilim ng kanyang silid, nakatanaw sa bintana kung saan niya iniwan si Sinag. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa pagsisisi. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit sa kanya? Ang tanging tao na sa gitna ng lahat ng ito ay biktima rin. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay isang lason at sa gabing iyon, hinayaan niyang dumaloy ito. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Ang pag-alis niya ay isang pagkakamali. Iniwan niya si Sinag na mag-isa at mahina, kasama ang isang ahas na nag-aabang sa tamang pagkakataon, si Matias. Ang mga salita nito kanina, ang katapatan ay kailangang ilagay sa tamang lugar, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi yun isang simpleng payo, iyon ay isang paanyaya para kumampi sa kanya.
At nang tanggihan niya ito sa kanyang pananahimik, alam niyang may gagawin si Matias at gagamitin nito ang kahinaan ni Sinag. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinayal ang numero ni Sinag. Isang ring, 2, 3. Walang sumasagot. Nag-aalala. Sinubukan niyang muli. Voicemail. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng staff house, pabalik sa mansyon. Ang hardin ay wala ng tao. Tiningnan niya ang silid ni Sinag. Madilim. Wala siya roon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Saan siya pupunta? Saan siya dadalhin ni Matias? At pagkatapos, naalala niya ang mga huling salita ni Matias bago ito umalis sa kanyang silid. Ang hustisya ay hindi laging kusa na dumarating. Minsan, kailangan itong kunin. Ang proyektong diwa. Ang laboratorio. Hindi na siya nagpaalam. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga serbisyong sasakyan ng hasyenda at pinaharurot ito palabas. Tinatahak ang basang kalsada patungo sa tore ng Valderrama Life Sciences sa sentro ng syudad Silangan. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang kaaway na nagpapabagal sa kanya. Habang nagmamaneho, muli niyang tinawagan si Sinag. Sa pagkakataong ito, may sumagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Sinag. Ito ay kay Matias. Nasaan si Sinag? Sigaw ni Gani sa telepono. Isang mahinang tawa ang kanyang narinig. Huwag kang mag-alala, Gani. Ligtas siya. Sa katunayan, tinutulungan ko lang siyang makita ang katotohanan. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Hayop ka. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko siya sasaktan. Lilinisin ko lang ang isipan niya mula sa mga masasaklap na alaala. Mga alaalang tulad mo at ang walang kwentang imbestigasyon ninyo. Pagkatapos nito, ang tanging maaalala niya ay isang tapat na tiyuhin na sumagip sa kanya mula sa isang traidor na security guard. Click. Ibinaba na ni Matias ang tawag. Mas lalo pang tinapakan ni Gani ang silinyador. Ang takot at galit ay nagsanib. Nagiging isang purong adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagdating sa gusali, ipinagwalang bahala niya ang security sa lobby. Kilala siya ng lahat doon. Dire-diretso siya sa pribadong elevator na patungo sa penthouse kung saan matatagpuan ang main research and development laboratory. Pagbukas ng pinto ng elevator, 2 security guard na hindi niya kilala, mga personal na tauhan ni Matias, ang agad na humarang sa kanya. Bawal po kayo rito, Sir Gani. Walang salitang sinayang si Gani. Sa isang mabilis na kilos, pinatumba niya ang isa gamit ang isang siko sa sikmura. Ang pangalawa ay susuntok na sana, ngunit naunahan siya ni Gani. Sinalo ang kanyang braso at ipinilipit ito sa kanyang likuran. Nasaan sila? Sigaw niya. Itinuro ng guard ang isang malaking pintong bakal sa dulo ng pasilyo. Itinulak siya ni Gani at tumakbo patungo roon. Nakalock. Sinubukan niyang sipain, ngunit masyadong matibay. Nakita niya ang isang fire extinguisher sa dingding. Kinuha niya ito at buong lakas na ibinangga sa electronic lock ng pinto. Paulit-ulit. Ang bawat hampas ay sinasabayan ng pagsigaw niya sa pangalan ni Sinag. Sa huli, sa isang malakas na kalabog, bumigay ang lock. Itinulak niya ang mabigat na pinto. At ang nakita niya sa loob ay isang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Sa gitna ng silid, nakaupo si Sinag sa isang upuan na napapalibutan ng mga komplikadong makinarya. Isang helmet na may mga kable ang nakapatong sa kanyang ulo. Sa tabi niya, si Matias. Ang kanyang kamay ay nasa isang control panel. Isang demonyong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Sinag! Sigaw ni Gani. Lumingon si Sinag. Nakita ni Gani ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata. Sinubukan nitong tumayo, ngunit may mga leather strap na nakatali sa kanyang mga braso. Gani,
Tulong. Huli ka na, kapayapaan, sabi ni Matias habang pinipindot ang isang malaking pulang butones. Isang malakas na ugong ang pumuno sa silid. Ang mga ilaw sa makina ay nagsimulang kumislap. Nagliwanag ang helmet sa ulo ni Sinag. Napapikit ito sa sakit. Ang kanyang katawan ay nanigas. Sinag! Tumakbo si Gani patungo sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging nagawa niya ay panoorin ang paghihirap nito. Ang proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ngunit para kay Gani, iyon ang pinakamahabang sandali ng kanyang buhay. Pagkatapos, katahimikan. Ang mga ilaw ay namatay. Ang ugong ay huminto. Ang mga leather strap ay automatikong bumukas. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Ang sakit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang blankong ekspresyon. Tumingin ito sa paligid, sa mga makina, sa kanyang tiyuhin, at sa wakas, sa kanya. Lumuhod si Gani sa kanyang harapan, hinawakan ang kanyang mga kamay. Sinag, ayos ka lang ba? Ako to. Si Gani. Tinitigan siya ni Sinag. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at emosyon, ay walang mababasa ngayon. Bahagya siyang kumunot noo, tila tinitingnan ng isang estranghero. At pagkatapos, sa isang boses na malamig at walang kabuhay-buhay, tinanong niya ang isang salita na bumasag sa puso ni Gani sa 1,000 piraso. Sino ka? Ang unang bagay na naramdaman ni Sinag ay ang lambot ng kanyang kama. Ang pangalawa ay ang katahimikan. Isang malalim na katahimikan na tila bumubura sa lahat ng ingay, lahat ng sigaw, lahat ng sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pamilyar ang kisame ng kanyang silid sa Hacienda Esperanza. Ngunit may kung anong iba. Pakiramdam niya ay galing siya sa isang napakahabang panaginip. Isang masamang panaginip na hindi na niya matandaan ang mga detalye. Tanging ang bakas na lang ng takot ang naiwan. Bumangon siya at naupo. Ang huli niyang natatandaan ay ang matinding sakit ng ulo at ang pag-aalala ng kanyang tito Matias. Sinabi nito na nagkaroon daw ng isang episode ang kanyang ama at sa gitna ng kaguluhan, ang hepe ng seguridad, si Gani, ay nagpakita ng matinding pagiging di matapat na nagtangkang sakta ng kanyang ama. Dahil doon, kinailangan itong tanggalin sa trabaho. Ang lahat ng yun ay malabo. Tila isang kwentong napanood niya sa pelikula. May kumatok sa pinto at pumasok ang kanyang tito Matias. May dalang isang tray ng almusal. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hija, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Inilapag ang tray sa kanyang tabi. Medyo nahihilo pa po, tito. Sagot ni Sinag. Si Papa po? Kumusta na siya? Ganoon pa rin. Stable, pero natutulog pa rin. Malungkot na sabi ni Matias. Kaya nga kailangan kitang maging matatag. Ikaw na muna ang tatayong ulo ng pamilya. Inilapit nito ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang mga papeles para sa pansamantalang paglilipat ng pamamahala ng kumpanya sa'yo. Habang hindi pa magaling ang iyong ama, kailangan mo lang pirmahan. Tiningnan ni Sinag ang mga papeles. Tila ito na ang tamang gawin. Ito ang kailangan. Ngunit habang hawak niya ang ballpen at akmang pipirma na, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pares ng mga matang puno ng galit at sakit. Hindi niya maaninag ang mukha, pero naramdaman niya ang bigat ng tingin nito. Bigla siyang kinabahan. Titeka muna po, tito, sabi niya. Ibinaba ang ballpen. Pag-aaralan ko po muna ito mamaya. Gusto ko munang makita si Hiraya. Bahagyang kumunot ang noo ni Matias, ngunit agad ding ngumiti. Sige, Hija, kung ano ang makakabuti sa'yo. Paglabas niya ng silid, naglakad siya sa mahabang pasilyo ng hacienda. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat florera, ay pamilyar. Ngunit pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sariling pamamahay. At pagkatapos,
Sa dulo ng pasilyo, nakita niya siya, si Gani. Nakatayo ito roon, kausap ang isa sa mga natitirang security personnel, nagbibigay ng mga huling tagubilin. Nakatalikod ito sa kakanya. Sinasabi ng isip ni Sinag na iwasan ito. Isa siyang traidor, isang panganib. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Nagpatuloy siya sa paglakad. Nang maramdaman ni Gani ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Sinag. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng sobrang bilis na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang kakaibang kirot ang kanyang naramdaman. Isang pamilyar na sakit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Sino ang lalaking ito? Bakit sa isang tingin pa lang niya, pakiramdam niya ay guguho ang kanyang mundo? Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Gani, na agad na palitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Isang halo ng matinding kalungkutan at desperasyon. Nagtagal ang kanilang pagtititigan ng ilang segundo. Ngunit para kay Sinag, iyon ay isang buong buhay ng mga tanong na walang sagot. Sinag! Ang sigaw na yon ang bumasag sa sandali. Mula sa kabilang pasilyo, tumakbo si Hiraya. Ngunit hindi ito tumakbo papunta sa kanya. Tumakbo ito papunta kay Gani. Kuya Gani, huwag ka pong umalis. Sigaw ng bata, mahigpit na yumakap sa binti ni Gani. Yumuko si Gani at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Kailangan, Hiraya, pero babantayan pa rin kita kahit sa malayo. Nang itaas ni Gani ang kanyang tingin, nakita niyang nakatingin si Hiraya sa kapatid nitong si Sinag. At sa halip na kagalakan, takot ang lumitaw sa mukha ng bata. Tumingin ito kay Sinag na para bang nakakita ito ng multo. Ate, bakit po ganyan ang mga mata mo? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Hindi na po ikaw yan. Umatras ang bata at nagtago sa likod ni Gani. Mahigpit ang kapit. Ang mga salita ni Hiraya ay isa pang patalim sa naguguluhang puso ni Sinag. Bakit natatakot ang kapatid niya sa kanya? Ano bang nangyayari? Tinalikuran na sila ni Gani. Dahan-dahang naglakad paalis habang si Hiraya ay umiiyak na sumusunod sa kanya ng tingin. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa, habang ang mga pader ng kanyang bagong realidad ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Ang kanyang isipan ay nagsasabing kalimutan ng lahat. Ngunit ang kanyang puso ay may ibang naaalala. Sa kanyang pag-iisa sa kanyang silid, halos isuko na ni Gani ang lahat. Ang blangkong tingin ni Sinag ay isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Talo na siya. Nanalo na si Matias. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang folder ng kanyang ama, hindi para maghanap ng ebidensya, kundi para damhin ang huling koneksyon sa taong naging dahilan ng lahat ng ito. Binuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang mga daliri ay hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ama. At pagkatapos, sa pinakalikod na bahagi ng folder, sa ilalim ng isang nakadikit na diagram, may isang maliit na tupi, isang bagay na hindi niya napansin noon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang maliit na piraso ng papel na may huling mensahe mula sa kanyang ama. Isang mensahe na hindi para sa mundo, kundi para sa kanyang sarili. Isang teorya. Isang pag-asa. Nakasulat doon, maaring mabago ang alaala, ngunit ang emosyong kaakibat nito ay isang enerhiyang hindi kayang wasakin. Ito ay maaari lamang muling gisingin. Ang mga salita ng kanyang ama ay hindi lang tinta sa papel. Ito ay isang mapa. Isang mapa na hindi tumuturo sa kinaroroonan ng kalaban, kundi sa kahinaan nito. Ang emosyong kaakibat nito ay isang enerhiyang hindi kayang wasakin. Hindi na kailangan ni Gani ng ebidensya para idiin si Matias. Ang kailangan niya ay isang susi para buksan muli ang puso ni Sinag. At para mahanap ang susing iyon, kailangan niyang balikan ang pinagmulan ng lahat.
Ang proyektong diwa. Kailangan niyang malaman kung bakit ito ginawa. Hindi ang bersyon ni Matias, hindi ang bersyon ng kanyang ama, kundi ang bersyon mismo ni Don Ricardo Valderrama. Sa tulong ni Manang Elsa, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang kasambahay sa hasyenda na mas tapat pa rin sa alaala ni Don Ricardo kaysa sa utos ni Matias, muling nakapasok si Gani sa library sa kalaliman ng gabi. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat anino ay isang posibleng banta. Muli niyang binuksan ang lihim na lagusan. Ang laboratorio ay madilim at tahimik, tila isang natutulog na halimaw. Hindi siya interesado sa mga makina. Ang hinahanap niya ay ang kaluluwa sa likod ng mga ito. Pumunta siya sa personal na computer ni Don Ricardo at doon nakita niya ang isang file na protektado ng password. RV? Personal Journal. Sinubukan niya ang lahat. Ang kaarawan ni Sinag, ang pangalan ng kumpanya, ang salitang diwa. Lahat ay mali. Huminto siya at nag-isip. Ano ang pinakamahalaga para kay Don Ricardo? Ang nag-iisang bagay na hihigitan pa ang kanyang ambisyon? Bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan ng yumaong asawa ni Don Ricardo, ang ina ni Sinag. Nag-type siya, AMALIA. Access granted. Bumukas ang journal. Ang mga entry ay hindi tungkol sa negosyo o pera. Ang mga ito ay mga liham ng pag-ibig para sa isang babaeng unti-unting nawawala. Binasa ni Gani ang bawat salita at sa bawat pangungusap, ang imahe ni Don Ricardo bilang isang sakim na kontrabida ay unti-unting gumuho at napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang taong durog ang puso. Entry, Pantuhon 14. Ngayong araw, hindi na niya ako nakilala. Tinanong niya kung sino ako. Amalia, mahal ko. Ako ito, ang iyong Ricardo. Ang sakit ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Entry, number 305. Sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa. Alzheimer's, isang salitang napakabagsik. Kukunin nito ang lahat ng alaala namin. Ang aming kasal, ang pagsilang ni Sinag, ang lahat ay magiging abo. Entry 412. Nakausap ko si Elias. Ang kanyang teorya tungkol sa memory retrieval, ito ang tanging pag-asa ko. Sinabi kong para ito sa siyensya, pero ang totoo, para ito sa'yo, Amalia. Gagawin ko ang lahat, ibibigay ang lahat, maibalik lang kita sa akin. Kahit sa isang saglit lang, gusto kong maalala mo ulit kung gaano kita kamahal. Isinara ni Gani ang file. Isang luhang hindi niya namalayan ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang proyektong diwa ay hindi isinilang mula sa kasakiman. Isinilang ito mula sa pag-ibig. Isang desperado at makasariling pag-ibig na nagtulak kay Don Ricardo na manakit ng ibang tao, ngunit pag-ibig pa rin. Sa wakas, naunawaan na niya. Hindi niya maaaring labanan ang makina gamit ang katotohanan. Kailangan niyang labanan ito gamit ang parehong sandata na lumikha dito, ang damdamin. Kinabukasan, kinausap niyang muli si Manang Elsa. Manang, may isang bagay po akong ipapahanap. Isang maliit na music box na gawa sa kahoy. May nakaukit na bulaklak na sampagwita sa takip. Alam ni Manang kung nasaan yon. Ang lumang music box ni Senyora Amalia? Nagtatakang tanong ng matanda. Nasa baul pa yata iyon sa bodega. Kunin niyo po, sabi ni Gani. At pagkatapos, ibigay ninyo kay Hiraya. Sabihin ninyo sa bata na ibigay niya ito kay Sinag at sabihin lang ang mga salitang ito para daw maalala mo si Mami. Kinagabihan, natanggap ni Gani ang tawag mula kay Manang Elsa. Nanginginig ang boses nito habang nagkukwento. Ibinigay nga ni Hiraya ang music box kay Sinag na nooy nag-iisang nakaupo sa sala. Walang emosyon itong tinanggap. Ngunit nang buksan niya ito at tumugtog ang isang pamilyar na himig
ng isang lumang uyayi. Bigla itong natigilan. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Ate, ayos ka lang? Tanong ni Hiraya. Hindi sumagot si Sinag. Napapikit ito ng mariin. Isang imahe, isang napakalabong imahe ng isang babaeng nakangiti habang humuhuni ng kantang iyon. Ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang amoy ng lavender. Isang pakiramdam ng init at kaligtasan. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Aray! Nakita ni Matias ang lahat mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha, na kanina'y kampante, ay biglang nagpakita ng bakas ng pag-aalala. Kinailangan ni Ganin na marinig iyon. Gumagana ang kanyang plano, ngunit kasabay nito ang masamang balita. Narinig ko si Sir Matias sa telepono kanina. Bulong ni Manang Elsa. Nagmamadali na siya. Sabi niya, kailangan na niyang mailipat ang lahat ng assets ng kumpanya sa pangalan niya sa lalong madaling panahon. Tila natatakot siyang may maalala si Ma'am Sinag. Alam ni Gani na wala na siyang oras. Ang paunti-unting pagpapadama ng emosyon ay hindi na sapat. Kailangan niya ng isang malaking pagsabog. Isang pagharap na gigising hindi lang sa isipan ni Sinag, kundi pati na rin sa natutulog na si Don Ricardo. Tiningnan niya ang layout ng hacienda na nasa kanyang isipan, ang mga security camera na pinatay ni Matias, ang mga bagong gwardiya na hindi niya kilala, at ang silid sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang silid kung saan nagsimula ang lahat. Tinawagan niya si Manang Elsa at dalawa pang pinagkakatiwalaan niyang tauhan na natira sa hacienda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang huling laban. Mamayang gabi, kapag tulog na ang lahat, sabi niya, kailangan kong makapasok sa silid ni Don Ricardo at kailangan kong madala doon si Sinag. Ito na ang huling pagkakataon natin. Ang kadiliman sa loob ng Hacienda Esperanza ay hindi na lamang kawalan ng ilaw. Ito ay isang kumot na bumabalot sa mga lihim at kasinungalingan. Para kay Sinag, ang kadilimang yon ay nasa loob mismo ng kanyang isipan. Mula nang hawakan niya ang music box, ang kanyang mundo ay nagsimulang magkalamat. May mga pira-pirasong imahe, isang ngiti, isang awit, isang yakap, na bigla na lang sumusulpot sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang pamilyar na kirot na hindi niya mapangalanan. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto ng kanyang silid. Bumukas ito at pumasok si Manang Elsa. Ma'am Sinag, pabulong nitong sabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan po kayo ng papa ninyo. Si Papa? Nagtatakang tanong ni Sinag. Gising na po ba siya? Hindi pa po pero parang hindi siya mapakali. Kailangan niya po kayo. Pagpupumilit ng matanda. Nag-aalangan man. Sumunod si Sinag. Tahimik silang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang bawat anino ay tila may buhay. Pagdating nila sa tapat ng silid ni Don Ricardo, nakita ni Sinag ang dalawang tao na naghihintay, si Gani at si Hiraya. Napaatras si Sinag. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong kay Gani, bagamat ang kanyang puso ay nagsimula na namang tumumibok ng mabilis. Ipinagbabawal ka na dito. Hindi sumagot si Gani. Sa halip, lumapit si Hiraya at hinawakan ang kanyang kamay. Ate, kailangan ka ni Papa. Kailangan ka namin, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sa pagitan ng pagpupumilit ni Manang Elsa at ng pagmamakaawa ni Hiraya, naramdaman ni Sinag na wala siyang lakas para tumanggi. Pumasok sila sa silid. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga monitor ng makina na nakakabit kay Don Ricardo. Ang tunog ng marahan nitong paghinga ang tanging bumabasag sa katahimikan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Sinag kay Gani. Ang boses ay puno pa rin ng pagdududa. Hindi siya sinagot ni Gani. Sa halip, kinuha nito ang isang lumang record player
Mula sa isang sulok, ang paboritong gamit ng ina ni Sinag, maingat nitong ipinatong ang isang plaka. Isang malumanay na himig ng piano ang nagsimulang tumugtog. Isang pamilyar na kanta. Ang parehong oyayi mula sa music box. Kasabay ng musika, lumapit si Hiraya sa kama. Kinuha nito ang kamay ng kanilang ama at pagkatapos ay kinuha rin nito ang kamay ni Sinag. Ipinagpatong nito ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng dibdib ni Don Ricardo. Sa pagdikit ng kanilang mga balat sa saliw ng musikang iyon, isang bagay ang sumabog sa loob ni Sinag. Ang mga pira-pirasong imahe ay biglang naging isang buong pelikula. Ang kanyang ina, si Amalia, na kumakanta ng oyaying iyon habang sinusuklay ang kanyang buhok. Ang kanyang ama, si Ricardo, na sumasayaw kasama ang kanyang ina sa hardin, sa saliw ng parehong musika. Siya at si Hiraya, tumatawa habang naglalaro. Ang pamilya nila, buo at masaya. Pagkatapos, ang mga masasayang alaala ay napalitan ng mga masalimuot na eksena. Ang pag-aaway nila ni Gani sa hardin. Ang folder. Ang pangalan ni Elias Kapayapaan. Ang takot sa kanyang puso. At ang pinakamalinaw sa lahat, ang laboratorio, ang malamig na upuan, ang helmet, ang demonyong nangngiti sa mukha ng kanyang Tito Matias, at si Gani. Si Gani na sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng desperasyon. Sinaag! Napahawak siya sa kanyang ulo, napasigaw sa sakit. Ang lahat ay bumalik. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat katotohanan, ang lahat ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Sinag! Sigaw ni Gani. Lumapit para alalayan siya. Huwag! Huwag ninyong hahawakan ang pamangkin ko. Isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Mula sa pinto, pumasok si Matias. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkagapi. Tapos na ang laro, Gani. Akala mo ba hindi ko malalaman ang kalokohan ninyo? Sa likod niya ay may 2 gwardiya. Ngunit bago pa man sila makakilos, isa pang milagro ang nangyari. Sa kama, isang daliri ang gumalaw. Pagkatapos ay isa pa. Dahan-dahan, sa gitna ng kaguluhan, iminulat ni Don Ricardo Valderrama ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo, ngunit nakatutok ito sa iisang direksyon. Sinag! Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ngunit para sa lahat ng naroroon, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Anak ko. Lahat ng mata ay napunta kay Don Ricardo. Ang pagkakataong yon ang ginamit ni Gani. Sumenya siya sa 2 tauhan niya na nagtatago sa labas. Mabilis nilang pinasok at dinisarmahan ang mga gwardiya ni Matias. Natigilan si Matias. Tumingin siya mula sa nagising na si Ricardo patungo kay Sinag na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may buong pag-unawa at pabalik kay Gani na nakatayo ng matatag. Hindi. Umiling si Matias, hindi makapaniwala. Hindi ito maaari. Akin dapat ang lahat ng ito. Akin. Sa kanyang galit, inamin niya ang lahat. Ako dapat ang kinilala. Ako ang naghirap sa ilalim ng anino niya. Karapatan kong kunin ang lahat ng ito. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo na. Tumingin si Sinag mula sa kanyang ama na muling nakikipaglaban para mabuhay patungo kay Gani na hindi sumuko sa kanya. Ang lahat ng pagkalito ay nawala. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay malinaw na ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Matias, ang lalaking nagtangkang burahin kung sino siya. At sa isang boses na basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na lakas, sinabi niya ang mga salitang magiging hatol nito. Naaalala ko na ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang malakas na bagyo na yumanig sa Hacienda Esperanza ay nag-iwan ng mga pinsala, hindi sa istruktura, kundi sa mga pusong naninirahan dito.
Ngunit tulad ng kalikasan, pagkatapos ng bawat unos, mayroong paghilom at mayroong bagong simula. Si Matias Valderrama ay nasa likod na ng rehas, hinaharap ang lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Ang pagtatapat niya sa silid ni Don Ricardo na narinig ng maraming saksi ay naging pinakamatibay na ebidensya. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Don Ricardo naman ay unti-unti nang bumabawi ng kanyang lakas. Ang kanyang paggising ay isang milagro, sabi ng mga doktor. Ngunit para sa mga nakakaalam, ito ay bunga ng pag-ibig ng kanyang mga anak. Mahina pa siya at may mga bahagi ng kanyang alaala na malabo. Ngunit ang pinakamahalaga ay naaalala niya ang kanyang pamilya. Isang maaraw na umaga, nag-iisang nagpunta si Gani sa sementeryo. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay payapa. Nilinis niya ang lapida ng kanyang ama. Inalisan ito ng mga tuyong dahon. Umupo siya sa damuhan. "Tay," mahina niyang sabi, na para bang kausap lang ang hangin. "Nahanap ko na po ang hustisya, pero hindi sa paraang inaakala ko." Huminga siya ng malalim. "Nagkamali siya, tay. Si Don Ricardo, niloko niya kayo. Pero nalaman ko na rin po kung bakit. Dahil sa pag-ibig. Isang pag-ibig na naging dahilan para siya maging sakim at desperado." Tumingala siya sa langit. "Napatawad ko na po siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kailangan ko na pong maging malaya. Kailangan na po nating maging malaya." Sa kanyang pagbabalik sa hasyenda, ipinatawag siya ni Sinag. Gusto ka raw kausapin ni Papa. Sa silid ni Don Ricardo, nakaupo ito sa isang silyang degulong, nakatanaw sa bintana. Mas payat siya ngayon at ang kanyang buhok ay mas pumuputi. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na. Pinapasok siya ni Sinag at pagkatapos ay lumabas para bigyan sila ng privacy. "Iho," nagsimula si Ricardo. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Don Ricardo," magalang na sagot ni Gani. "Huwag," umiling si Ricardo. "Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong karapatan." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Gani. At doon, nakita ni Gani ang bigat ng lahat ng pagsisisi nito. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang nagawa ko sa iyong ama. Si Elias. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan at tinraidor ko siya. Nabulag ako ng pag-ibig ko kay Amalia at sa takot na mawala siya ng tuluyan. Patawarin mo ako, iho. Patawarin mo ako sa lahat. Tinitigan ni Gani ang matanda. Wala na ang galit sa kanyang puso. Ang naroon na lang ay pag-unawa. Naiintindihan ko na po ngayon, sir. Hindi ko po sinasabing tama ang ginawa ninyo. Pero naiintindihan ko na. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi ni Don Ricardo. Isa kang mabuting tao, Gani Kapayapaan. Mas mabuti kaysa sa akin. Alagaan mo ang anak ko. Maya-maya, naglalakad na sila ni Sinag sa hardin. Ang parehong hardin kung saan gumuho ang kanilang tiwala ay ngayon naliligo sa sikat ng araw. Ang mga bulaklak ay muling namumukadkad. "Gani," nagsimula si Sinag, huminto sa paglakad. "Yung tungkol sa mga tatay natin." Sa lahat ng nangyari, humarap si Gani sa kanya. "Tapos na yun, Sinag," malumanay niyang sabi. "Oo, may sugat, may peklat na maiiwan, pero hindi natin kasalanan ang mga pagkakamali nila." "Pero paano?" tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. "Paano natin buburahin ang anino ng nakaraan? Paano tayo magsisimula kung ang pundasyon natin ay binuo sa sakit?" Hinawakan ni Gani ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng kanyang mga pag-aalala. "Hindi natin buburahin," sabi ni Gani. Tinititigan siya ng diretso sa mata. "Haharapin natin. Titingnan natin ang peklat na iyon araw-araw. Hindi para saktan ang sarili natin, kundi para ipaalala sa atin
kung gaano tayo katatag. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ng hawak sa mga kamay ni Sinag. Wala na tayong babalikan sa kahapon, Sinag. Ang tanging meron tayo ay ngayon, at ang bukas. Hahayaan ba nating ang mga alaala ng nakaraan ang magdikta sa kwento natin? O gagawa tayo ng sarili nating kwento? Magsisimula tayo sa isang blankong pahina at susulatan natin ito ng mga bagong alaala. Ang pag-asa sa boses ni Gani ay tila isang sinag ng araw na tumagos sa puso ni Sinag. Ito na ang simula. Handa ka na bang bumuo ng mga bagong alaala? Kasama ako. Sa harap ng tanong ni Gani, ang buong hardin ay tila huminto sa paghinga. Ang hangin, ang mga bulaklak, ang araw. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Sinag. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang kirot nito. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng mga kamay ni Gani at ang pangako ng isang bagong umaga sa mga mata nito. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Gani. Dito, sa ilalim ng asul na langit, sa gitna ng hardin na naging saksi sa kanilang sakit at pag-asa, ibinigay niya ang kanyang sagot. Isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng pag-unawa. Isang halik na nagsasabing oo sa tanong nito. Oo, handa na siyang bumuo ng mga bagong alaala. Oo, handa na siyang magsimula muli. Oo, handa na siyang magmahal ng walang takot. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakita nila sa isa't isa ang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Wala nang mga multo ng nakaraan. Tanging sila na lang, sa kasalukuyan, nakahanda para sa hinaharap. Lumipas pa ang mga panahon. Ang Hacienda Esperanza, na dating nababalot ng tensyon, ay muling napuno ng buhay at tawanan. Isang hapon, ang 4 na natitirang haligi ng pamilya Valderrama ay magkakasamang naghahapunan sa hardin. Si Don Ricardo, kahit nasa wheelchair pa, ay masiglang nakikipagkwentuhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong sigla. Si Hiraya, na dati laging takot, ay malayang tumatakbo at naglalaro. Ang kanyang tawa ay tila musika sa pandinig. At sa gitna ng lahat, si Sinag at si Gani. Magkahawak kamay habang pinapanood ang kanilang pamilya. Hindi na siya ang amo at siya ang security guard. Sila ay 2 taong pinagbuklod ng isang pambihirang pagsubok na piniling harapin ang bukas ng magkasama. Nilapitan ni Sinag si Gani at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat, dito pa rin pala tayo hahantong? Bulong niya. Niyakap siya ni Gani. Siguro, may mga bagay talagang nakatakda. Sagot nito. Minsan, kailangan lang nating dumaan sa pinakamadilim na gabi para mas mapahalagahan natin ang pagsikat ng araw. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang ginintuang liwanag nito ay tila isang pangako ng mas marami pang pagsikat ng araw na sasalubungin nila ng magkasama. Ang alaala ng sakit ay hindi tuluyang nabura. Ngunit hindi na ito ang sentro ng kanilang kwento. Ito na lamang ay isang kabanata, isang mahalagang kabanata na nagturo sa kanila ng aral tungkol sa pagpapatawad, pag-asa at pag-ibig. Isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang teknolohiya. Isang pag-ibig na tanging sa puso, maaalala at hinding-hindi mabubura. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpatunay na ang isipan ay maaaring laruin at ang mga alaala ay maaaring nakawin. Ngunit ang tunay na pag-ibig na nakaukit sa kaibuturan ng ating mga puso ay mananatiling buo at hindi kailanman magagapi. Ang pinakamahalagang aral na ating natutunan sa kwento ni Sinag at Gani ay ang kapangyarihan
ng pagpapatawad. Hindi lamang sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating sarili at sa masakit na nakaraan. Ipinakita sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paglimot, kundi sa pagharap sa katotohanan at pagpiling bumuo ng bagong kinabukasan sa kabila ng mga sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Lubos po naming ikagagalak na mabasa ang inyong mga komento at salubin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? At anong uri ng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.